As you can see, I'm in full control. That's enough! Change back now! Kamusta mga ka-streamers? Narito na ang Tagalog breakdown ng She-Hulk Attorney at Law, Episode 3. Ano-ano kaya mga nalagpasan mo sa episode na ito? Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Ang episode ay nagsimula sa kulungan ng Department of Damage Control. Lulan si Emil Blonsky ang Abomination. Kinumpronta ni Jennifer si Emil habang pinapanood niya ang footage kasama si Wong. Mula sa pelikula ni Shang-Chi, sinabi ni Emil na hindi niya intensyon na tumakas sa kulungan dahil ang taong may kagagawan nito ay And his name is Wong. At sinira na naman ni Jennifer ang fourth wall. This guy busted him out of his prison cell and probably ruined my entire case. I know you can't wait to see Wong, I guess. Tila alam niya kung anong nasa isipan natin. Well, except Bruce. And Blonsky. And Wong. May kilala natin dito si Dennis Makowski na dating lawyer at sinabi niyang niloko siya ng isang duwende mula sa Asgard na nagpalitan niyo bilang si Megan Thee Stallion. Sorry, you thought you were dating Megan Thee Stallion? A multiple Grammy Award winner megastar Megan Thee Stallion? At siya rin nag-cameo rin dito. That's right! There's only one Megan Thee Stallion! At dumating si Wong. Miss Walters, I received your message. Ipinaliwanag niya ang nangyari sa laban nila Abomination. Because I required a worthy opponent as part of my training to become Sorcerer Supreme. At sa pelikulang Spider-Man No Way Home, kinumpirma ni Wong na siya ang Sorcerer Supreme at hindi si Doctor Strange. Dahil You got it on a technicality because I blipped for 5 years. at madidinig natin ito. I'm not erasing everyone's memories, not again. Isa ito sa mga reference na nangyari mula sa spell na ginawa ni Doctor Strange mula sa Spider-Man No Way Home. Mababanggit niya ito. We'll send him to the mirror dimension. I don't know what that is, but no. Shadow dimension. Ang Mirror Dimension ay paulit-ulit na natin nakita sa buong MCU at ang Shadow o Dark Dimension ay maaaring tumutukoy sa lugar kung saan naroroon si Dormammu o kaya ang Shadow Realm na nakita natin sa Thor Love and Thunder. Sa trial, nalaman natin na nagsasagawa ng meditation practices si Emil Blonsky at madidinig natin na sinabi ng duwending ito ang linyang Asgard is not a place, it is the people na minsan na nating nadinig sa MCU. Asgard's not a place, it's a people. May kita natin dito na halos kontrolado na ni Emil si Abomination. Posibleng ang kanyang matagal na pagkakakulong at meditation ay nakatulong sa kanya at hanggang sa hatulan na si Emil ng pagkakalaya. Pero ang kondisyon ay dapat niyang tigilan na pagiging Abomination. Pero sa tingin ko ay makikita pa rin natin siya sa paparating na pelikulang Thunderbolts at nangyari ito. May kita natin ang grupong ito na dala-dala ang ilang construction materials mula sa Asgard at ginawa nilang armas para kuhaan ng dugo si Jennifer. At madidinig natin ito. Damn it! Boss is gonna be mad. Sino kaya ang misteryosong boss ng mga lalaking ito? Bakit gustong-gusto nila ang dugo ni She-Hulk? Abangan natin yan. At yan ang mga nahinuat nakita ko sa episode na ito. Marami pang kasunod yan. Don't forget to leave a like, subscribe, and smash that bell. See you on my next video. Taste it that, num 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 num, eat it up. Go play okay, 3, 2, 1. You know I'm the hottest. You ain't never gotta heat me up. Oh, you are way more fun than my last lawyer. I will kill for you, Megan Thee Stallion.